Pangulong Noy nagpunta sa Central Office ng Iglesia ni Cristo. May pagulat sa Eagle News reporter Weng de la Fuente. Yes, Onin, formal na nagpasalamat si Pangulong Noynoy Aquino sa tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo, ang kapatid na Eduardo V. Manalo. Pasado alas 7 ng umaga kanina nang dumating sa tanggapang pangkalahatan sa Quezon City si Pangulong Aquino para sa courtesy call sa tagapamahalang pangkalahatan at tinanggap naman siya sa bulwagan ng INC Central Office. Sinabi ng Pangulo na maayos ang pagtanggap sa kanya ng kapatid na Eduardo Manalo at wala siyang ibang mensahe kundi ang pasasalamat. Sinabi ni Pangulong Aquino sa Eagle News team na ipinarating lamang niya ang pasasalamat sa buong suporta ng Iglesia ni Cristo sa buong panahon ng kanyang administrasyon. At sinabi rin itong may ilang apela siya sa kapatid na Eduardo Manalo. Narito ang ilang bahagi ng pahayag kay ni Pangulong Aquino. First, nagpapasalamat muna ako doon. Talaga namang nadama natin yung suporta throughout the administration and even before I entered office. Tapos parang sharing also the vision of what happens after I step down from office. Tapos usual appeals on the political nature. Then, as usual, ganda na pagkatanggap sa atin kahit doon. We have no complaints except say thanks for all of the support that has been granted to us. Ginawa ni Pangulong Aquino ang pagbisita sa tagapamahalang pangkalahatan isang linggo bago ang pambansang halalan sa Mayo 9. Bago ang Pangulo, nauna nang nag-courtesy call sa kapatid Eduardo Manalo ang mga pambatong kandidato ng administrasyon. Unang bumisita sa INC Central Office si dating DILG Secretary at Presidential Aspirant Marojas kasama ang may bahay na si Corina Sanchez at noong nakaraang Miyerkules naman ay si Camarines Sur Representative at Vice Presidential Aspirant Leni Robredo. Sinabi ni Pangulong Aquino na ipinaubaya na niya sa taong bayan ang magiging pagpapasya kung nanaising magpatuloy ang mga programa ng reforma at transformasyong kanyang umanong nasimulan at kung susuportahan din ito ang mga sinusuportahan niyang kandidato sa darating na halalan. Para sa Eagle News, Weng de la Fuente, 125.